sagot sa kulangan sa supply ng pagkain noong kasagsagan ng COVID-19, bumuo ng isang programa ang pamahalaang lungsod ng Quezon City na tinawag na Grow QC kasama ka sa pag-unlad sa pagkain, kabuhayan at kalusugan. Layunin ng programa na palakasin ang seguridad sa pagkain ng mga mamayan at makapagbigay ng simpleng pangkabuhayan sa mga ito. Bisa ng Executive Order 32 na nilagdaan noong Mayo 2020, nabuo ang Quezon City Food Security Task Force o QCFSTF na nagtatag ng Grow QC Food Security Initiative na may layuning tugunan ang kakulangan sa supply ng pagkain at pagkawala ng trabaho ng mga residente ng lungsod sa pamamagitan ng urban So farming. yung urban farming is one of the projects na before. Pero alam natin during the time of the pandemic na exaggerate itong kagutuman, no? Okay? So itinatag yung Grow QC, ang buong pangalan niyan makikita mo dito sa first page. Kasama ka sa pag-unlad sa pagkain, kabuhayan, kalusugan. Ayon naman sa ilang urban farmers na mula sa Barangay Bagong Silangan, marami ang naitulong ng programa sa kanilang barangay na isa sa pinakamalaking urban farms sa lungsod. Maraming nagkaroon ng trabaho dito. Opo. At least kahit pa gulay-gulay lang, Opo. production mo, hindi ka nabibili. Yun. Kaya maganda. Sana nga tuloy-tuloy ito sa future generation is continue urban farming. Opo. Sa personal kong opinion, ang masasabi ko dito sa proyekto ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte, napakahalaga dito sa komunidad kasi bukod sa may hanap buhay ang mga farmer dito, ang mga consumer naman na malapit dito sa komunidad, madali sila makakabili, sariwa pa. Pagtapos, madali siyang hanapin. Bilang tulong na rin sa mga urban farmers, binibili ng Quezon City Government ang mga naaani na gulay ng mga ito upang gamitin para sa kanilang community feeding programs. Buhayan ng mga ambulant vendors, marami tayong pinagbibigyan ng gaya for example, may papantry ang city, dito po kinukuha. Milk cleating project din po. Then sa nutritions, dito din nanggagaling. So marami siyang nasusuplayan. Bukod sa mga ambulant, nagsusupply din kami sa kung saan. For example, nagbenta kami sa mga mall. Ganon. Dahil sa tagumpay ng programa at magandang benepisyo nito sa mga mamamayan, umani na ito ng kabi-kabilang parangal mula sa iba't ibang ahensya. Kabilang sa mga natanggap nitong pagkilala ang Galing Pook Award noong 2021 na ibinibigay sa mga LGU na best practices na dapat gayahin ng iba pang mga lungsod. Ilan pa sa mga natanggap nitong parangal ang DOH Healthy Pilipinas 2022 at idagdag pa riyan ng isa sa pagiging finalist noong 2022 sa C40 City Bloomberg Philanthropies. Sa kasalukuyan, meron ng humigit kumulang 754 urban farms na nagawa ang lungsod at 18,850 urban farmers na ang natulungan nito. Para sa balitang pang-inobasyon, Angela L. Nervasa nagbabalita.